Nakakagulat. Sexy starlet noon, milyonarya sa US ngayon. At sa dami ng branches ng kanyang negosyo, mas mayaman pa siya kay Manny Pacquiao ngayon. Ang tinutukoy natin ay ang dating naling kay Pacman, mga ka-star, na si Krista Ranillo. Ano kayang sikreto ni Krista? Bakit siya pinagpapala ng ganito? Bago tayo magpatuloy, pakiusap po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong sa aming channel. Hello mga ka-star! This is Madam Becky, ang inyong intrigerang beshi. At eto na nga mga ka-star, pag-usapan natin ang isang dating sexy starlet noon na ngayon ay bilyonarya na. Ang tinutukoy natin mga ka-star ay itong si Krista Ranillo. Kilala niyo pa ba siya mga ka-star? Ito kasing si Krista Ranillo, maalala natin, ay dating na-link kay Manny Pacquiao at sobrang nag-cause ng pain, ng selos dito kay Jinky mga ka-star. Well, itong si Krista Ranillo ay galing sa showbiz clan. Ang parents nito mga ka-star ay si Matt Ranillo at saka si Linda Ranillo. So mga ka-star, ang lola nitong si Krista ay si Gloria Sevilla. So mga sikat noong araw mga ka-star. And medyo napag-usapan ito noong malink ang kanyang pangalan dito kay Manny Pacquiao. Dahil nga, di ba, before, hindi kasi siya nabigyan ng big time ng mga projects eh. Pero dito kay Manny Pacquiao napag-usapan siya. So ganito ang istorya mga ka-star. December 25, 2009, so premiere yun ng kanyang pelikula nila ni Manny Pacquiao, yung Wapakman mga ka-star. So ang producer nung pelikula na yun ay si Manny Pacquiao at saka si Eric Quezon mga ka-star. And balita nga na nalugi daw ang pelikulang yun. Eh bakit? Kasi ganito mga ka-star, December 25, so Christmas of 2009, premiere nila pero hindi umattend itong si Krista Ranillo. Eh bakit? Kasi napabalita at may mga pictures and video na gwardyado si Manny Pacquiao ng kanyang asawang si Jinky Pacquiao mga ka-star. So siguro para maiwasan yung awkwardness and syempre during the time ay nandun sa peak ng intriga na nag-uugnay kay Manny Pacquiao at kay Krista Ranillo. So minabuti na lang ni Krista na umiwas, hindi siya pumunta. So mga ka-star, kasi noon napapabalita na nakita sa kotse magkasama itong si Krista at saka si Manny Pacquiao mga ka-star. And then may nagsasabi, nakitaan na meron itong Louis Vuitton bag. And then yung mga ganong issue mga ka-star, at nakita din daw magkasama sa Baguio, andun din daw si Matt Ranillo mga ka-star. So after that mga ka-star, makalipas ang mahigit lang 6 na buwan, ay eto na nga, biglang nagpakasal itong si Krista Ranillo kay Nino Jefferson Lim mga star, isang Filipino-American. Pinanganak siya dito sa Pilipinas pero laki siya sa Amerika and Chinese blooded ito kasi Lim ang kanyang apelyido. Childhood sweetheart daw ito, according dun sa nabasa nating post sa FB 1 year ago. Kung iisipin natin mga ka-star, parang talagang meant for each other itong si Nino at saka itong si Krista. Bakit? Dahil si Krista is a female version of Cristo, while si Nino naman is a baby version of Cristo, di ba mga ka-star? So they are meant for each other. 10 years ago, bago sila nagpakasal, that was year 2000, ay sinimulan ni Nino na magtayo ng business. Ito actually si Nino during the time is about 23 to 24 year old lang noong simulan niya ang kanilang negosyo. Ito kasi yung nanay niya dati may negosyo na talaga na parang pure gold ganon, pero ang nangyari kasi hindi naman ganun ka big time. Pero nasa 6,000 square feet yung laki ng property kung saan nakatayo yung kanilang negosyo na yon. And then, nagsara yun kasi may mga dumating na competitor. Hindi nila kinaya yung competition. So, nalungkot, naiyak yung mami. And syempre, lugi. And then, sabi ni Nino, pagka-graduate ko, pag lumaki ako,
tutuloy natin, mami. So, ganun nga. Kaya nung age 23 to 24, noong makagraduate siya sa California, University of Southern California. So, ayun, nagtayo siya ng negosyo. So that means nakapagtayo dahil meron pa rin pera, di ba mga ka-star? So then, from there, ay napaangat ito ni Nino to the point na umabot ito mga ka-star sa 24 branches. Ganon. Imagine mo mga ka-star, ang negosyo nila is parang pure gold, ganyang kalaki. Supermarket na groceries and supermarket. At saka pag nakita natin yung video, social talaga yung pagkakagawa, malinis. Pero sabi nga, competitive kasi yung price dahil nga sabi, so ganun. Kaya nakapagsabayan siya doon sa pababaan. Hindi siya natakot sa competition. At yun nga umangat. Pero ang naging problema naman, sa sobrang bilis ng pag-angat, nung negosyo nila, kasi during that time kasi ay kumbaga lumobo ang mga migrante mga immigrants from Philippines na pumupunta sa California. So, lumobo ang demand and then start na nahirapan sila maybe sa stocks or sa management, maybe sa taxes, we don't know. Basta ang nangyari, nangarag na siya and then may mga branches siyang nagsarado. So parang nakat down ulit, maybe anim daw yung nakat down doon sa kanilang branches. And then pero dahil nga business-minded itong si Nino, resilient siya, and never give up. So ayan, muling umangat yung kanilang negosyo. Estimated natin, at kasi nung 2022 mga ka-star, sinasabing nasa 17 yung branches noon, all over California. Sa ngayon kasi, ini-estimate na mga around, more or less 20 branches meron yung negosyo na to nila na ang pangalan ay Pacific Island, isang Filipino grocery and supermarket na may mga products sila na talagang exclusive na ang brand ay Pacific Island. Pero hindi nila nilimit doon yung mga products nila. Kumbaga inopen nila ito sa mga iba't ibang brand para maging competitive at para maging convenient para sa mga Pilipino na yung mga nakasanayang brand ay makikita nila doon like Goldie, ayan, mga ganon. Just to give you idea mga ka-star, kasi sa research natin, yung mga ganong size ng Pacific Island establishment mga ka-star is around 30,000 to 35,000 square feet. So yung mga ganon daw pag i-rent sa California, mga umaabot sa around 5.2 to 6.3 million pesos. Converted sa Philippine peso mga ka-star monthly. So if that's the case, million per month, ang dami nun estimate natin 20 branches, tapos sabihin na lang natin nasa 5 million or 6 million. Gano'n kalaki ang ibinabayad nila doon pa lang mga ka-star dito pa lang sa renting mga ka-star. So that means billion sa rent pa lang. What if hindi naman nila nire-rent dahil sa kanila talaga nabili nila yung property mga ka-star. So gano'n kalaki yung pinag-uusapang pera. Kayamanan. Wala pa doon. Paano sila, magkano ang sweldo ng mga empleyado, napakaraming empleyado. Taxes, yung kanilang capital. So, talagang big time yung negosyo, mga ka-star. Kaya, doon pa lang makikita natin na kung gaano kayaman talaga itong si Krista. Eto maganda sa kanya, low-key siya, mga ka-star. Kumbaga, hindi niya i-broadcast kung gaano kagaganda yung property niya, yung mga investment nila, walang ganon. Makikita mo siya sa isang vlog na may nag-interview sa kanya, naka-t-shirt lang siya at ang sabi nga niya, fresh kakagaling lang niya sa pagmamap ng sahig. Considering meron silang mga janitor, so parang hands-on sila. Ganon mga ka-star. So, nakakatuwa lang mga ka-star, di po ba? Na despite pagkatapos lang ng 6 month lang ang nakalipas mula dun sa intriga, Pacquiao, ay bigla siya nagpakasal at sinasabing childhood sweetheart at ganito pa kayaman. So, umaga parang, what a blessing for Krista Ranillo, mga ka-star. Di po ba? At saka isang bagay na masasabi natin blessed talaga si Krista Ranillo is, etong asawa niya is, inuuna niya yung family, mga ka-star. Kumbaga, family-centered siya. Well, I hope God-centered din, pero maybe yes. Una kasi nagpakasal sila mga ka-star noong 2010 nga, August, sa isang Jewish interfaith ceremony. Then after 12 years, yun, nagpakasal din sila sa Catholic Church mga ka-star. So far, meron silang 5 anak ngayon.
So, talagang blessing yung swerteng dumating dito kay Krista is unmatched. Considering pa rin, may mga artista na hindi nagkakaanak, ang daming ang pera, di ba? Pero siya, may anak, may asawa, may negosyo at mayaman. At payapa ang kanilang buhay, tahimik. Ayun, mga ka-star, grabe. Not everybody has that opportunity, mga ka-star. By the way, mga ka-star, itong si Krista Ranillo ay 41-year-old na, and then yung kanyang asawa is parang kaedad ni Manny Pacquiao, around 47 to 48-year-old. So, hindi naman malayo yung kanilang age. Tsaka yung business nila, mga ka-star, kinilala sa US or sa California as top 20 best large workplace in retail. So, di ba ang galing? Top 20 best large workplace, hindi small, large workplace in retails. Di ba? Ang galing, no? So, mga ka-star, mapapatanong ka na lang talaga kung bakit, ano bang sekreto nitong si Krista Ranillo? Bakit siya siniswerte ng ganito? Mabait ba siya? Humble ba siya? Pero at this time, masasabi natin humble talaga. Kasi despite yung status niya ngayon ay kumbaga hindi siya nagbago, nandun yung simplicity sa kanya, mga ka-star. So ayan, kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, mga ka-star, please like and share. At syempre, ano man po ang inyong opinion ay pinahahalagahan natin yan. Kaya please comment your opinion para mabasa din ng ating iba pang mga ka-star. At syempre, huwag kalilimutang mag-subscribe para updated kayo once may mga upload tayo dito sa ating channel, mga star. Once again, this is Madam Becky, ang inyong intrigerang beshi. Hanggang sa muli, mga star. Maraming salamat sa panonood, mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload, mga ka-star. Huwag palampasin.